Hi, good morning. Kakagising ko lang. January 13 ngayon, 12 o'clock. So, nag-sleepin ako. Tapos naglakad ako sa Shoppers. Malapit lang sa amin. Meron akong binili. Ano siya? Drugstore. So, pharmacy siya. Sikat siya na pharmacy dito sa Canada. Parang siyang Mercury Drug sa Philippines. So, tapos after nagka-coffee lang ako ngayon, nandito ako sa Starbucks. Maraming coffee shops dito sa amin. So, may Tim Hortons, may Second Cup, sikat din yun na Canadian coffee shop, and then Starbucks. Yung Tim Hortons dito na malapit sa amin, hindi siya regular na Tim Hortons. Ano siya? Urban Tims ata tawag doon. So yung mga donuts na binibenta doon, hindi mo yung mabibili sa regular Tim Hortons. Saka yung mga coffee nila, medyo high-end, mga specialty sila. So panglaban ng Tim Hortons yung sa mga Starbucks saka Second Cup yun. So yeah, so ang topic natin ngayon is saan bang magandang bumili ng bahay? Importante ba ang lokasyon kung bibili ka ng bahay, right? So bawat tanongin mo, may kanya-kanya silang gusto, right? Depende sa state nila sa buhay, depende sa phase nila sa buhay, kung may mga anak ba sila. So, kung may anak, gusto nila malapit sa school, so gusto nila malaking bahay, or may backyard, right, para laruan ng bata. Yung iba naman, kahit napapansin ko yan, kasi medyo mahal ng mga detached. Kahit sa mga condos, tumitira na rin doon ng mga small families. So, mga may children na 1 or 2, right? O kaya yung syempre, mga couples o kaya yung mga singles, gusto nila sa convenient na lugar, yung malapit sa lahat, malapit sa mga kailangan mo, right? So, importante malapit sa trabaho mo siguro, malapit sa bus stop, sa public transport, malapit sa restaurants, kung mahilig ka kumain sa labas or mag-coffee, yung malapit doon, or malapit sa mga tindahan. So, last week, nanood kami ng musical. Nakatanggap ako ng regalo na 8 tickets na 4 shows. So, last week or 2 weeks ago, nanood kami ng 42nd Street. So, maganda siya sa Toronto. So, yung buong musical, 3 hours yun. Tapos may 30 minutes na intermission. Puro tap dancing, big production, nagbabago stage, glamorous yung mga costumes nila kasi 1930s ang setting, so may depression, right? Tapos, ang ganda ng story, ang ganda ng performance. Tapos 2 days ago naman, nanood naman kami ng Six, para siyang Hamilton style, so modern. Ang ganda niya, 6 lang sila na performers, pero nagbabago-bago rin yung stage, so may live band sa harapan mo. Grabe ang mga costumes nila, parang mga Lady Gaga ng mga sparkly lahat. Tungkol siya sa mga queens sa England noong 1500s or something, basta luma na ng mga queens. So yung iba doon na-behead, iba namatay through natural cause. Pero bawat queen may inspiration. So halimbawa yung isang queen, pag kumakanta siya, ang style niya parang Beyonce. Yung isa naman parang si Ariana Grande and Britney Spears. So ito yung mga queens. Tapos, halimbawa si Catherine of Aragon, ang inspiration niya is Beyonce and Shakira. So kapag nagpo-perform siya, ganun ang style, yung boobs, yung pagkanta. Yung isa naman, Lily Allen, Avril Lavigne. Kasi Clips naman, Nicki Minaj and Rihanna. So, grabe na-enjoy ko talaga yung musical na yun. Salamat talaga sa nagregalo sa akin. Super, I loved it. Super. So, importante rin kung bibili ka ng bahay, doon ka sa malapit, sa mga lugar na gusto mong puntahan. So, halimbawa, mahilig ako manood ng mga shows. 30 years na kami na dito sa Canada. Lagi kami nanonood ng shows. Dami na talaga. Pero this year, parang lahat naipon sa isang buwan, 4 in 1 month, or in a year. Kasi yung iba, yung Les Miserables parating na, tapos yung Tina Turner, I think, sa summer. So, importante sa akin kung titira ako. Gusto ko doon sa malapit ako doon, right? Kasi, yun ang hilig ko, right? Ayoko naman pumunta sa lugar na malulungkot ako na wala akong gagawin. So, kanya-kanya tayo ng gusto. So, I guess ang importante is kung bibili kayo ng bahay, importante, definitely, ang lokasyon sa inyo. At bawat tayo may different definitions, right? So, either sa rural, either waterfront, either sa island, or gusto mo sa city. Nakakuha lang ako ng letter, actually.
a couple of days ako, nakakuha akong sulat, update regarding sa LRT, yung track installation. So, ayan. Track installation. So, ayan yung LRT. Yung LRT, yung light rail transit dito. So, magagaling siya from City of Brampton all the way across Mississauga. Sa dulo ng Mississauga, tapos magkoconnect siya papuntang Toronto. Ang Mississauga kasi katabi na niyan yung Toronto. Mga ilang minutes na nasa Toronto ka na. So, nagko-construct sila ng light rail transit or parang streetcar sa Toronto. Sa Philippines, ang LRT, di ba, above ground. Dito yung ginagawa dito, street level. So, parang C-rail, I think sa Calgary, street level din siya. So, ito 19 stop siya. So, importante, bago pa ito gawin, alam ko na yan, project na yan. Sinabi ko na sa mga kliyente ko, magkakaroon ng LRT, kung bibili kayo ng condo, maganda yung condo na dinedevelop dito sa area na to kasi malapit sa LRT, right? So, that was 5 or 6 years ago. Alam ko na yan. Sinabihan ko na yung mga clients ko. So, bumili sila. Bumili rin ako. At now, malapit na. So, sabi nila, mag-install na sila ng track. Tapos may gagawin sila mga roadworks. So, nakita ko yan, mga last year, nagsisimula na silang maghukay. Mga more than a year ago, nagsimula na silang maghukay. Minimove na nila yung mga cables, yung mga gas lines. Ngayon, tapos naglagay na sila ng semento para lagyan ng track. So, pag naglagay na yung tracks, madali na yan, lalagyan na lang nila yung cars, di ba? Bakit importante ang malapit sa public transport? Unang-una, diyan madedevelop yung line na yan. Definitely, nandiyan na, nakikita ko na ginagawa na yung mga offices. Bago pag-gawin yung isang office, yung sinabi ko na sa client ko. Sabi ko, magkakaroon dyan. Tapos eventually, nakita ko ang dami ng offices na ginawa. Tapos ang dami ng mga condo na nagsusprout, no? Definitely, ang development nandun sa malapit sa public transportation. So, kapag nandun ang development, nandun ang mga businesses, nandun ang demand, right? So, kung yung mga investors, kapag paparent nila, syempre yung mga renters, gusto nila malapit ang para dyan sila bibili ng kotse. Convenient, kung doon ka titira, kung for retirees, maganda yung maglalakad ka na lang, right? Kagaya ko, naglalakad na lang ako everywhere. So, nag-give up ko na yung car ko. Mga 2 years na ako walang car. 30 years na ako may car sa Canada. Pero nung lumipat kami sa mismong downtown, hindi ko na kailangan ng second car. So, give up ko na yung car ko. Meron pa namang isang car sa household. So, kung kailangan ko talaga, yun ang gagamitin ko na hindi naman ginagamit. So, nakapagtipid ako kasi plano kong bumili ulit ng bagong car. Nakapagtipid ako ng almost $1,000 a month. Simple lang naman yung gusto kong bilhin ng car. Pero kapag in-adapt ko yung down payment, so pag in-adapt ko yung monthly cost, yung insurance, yung maintenance, and gas, mga $1,000 a month at least ang natipid ko, right? So, pwede ko na yung papunta sa travel or for investment or whatever, right? So, meron akong extra 1,000 na natitipid dahil nag-give up ko ng car, dahil napaka-convenient. Kasi work from home naman ako every day. Tapos, lahat naman nandito na talaga. Kung may kailangan akong puntahan, nalalakad ko lang. Or kung may kailangan akong puntahan malayo, ginagamit ko yung car sa household. Or nagpa-public transport ako, napakadaling sumakay ng go bus, napakadaling mag-commute. I'm super talaga. Kaya, definitely, napaka-importante kung bibili kayo ng bahay. Lokasyon ay napaka-importante. At may iba tayong definition ng good location. Either gusto mo nga maybe sa rural area, gusto mo sa urban, gusto mo sa waterfront or sa island, or kung gusto mo sa city. So, ikaw lang ang tanging makakapagsagot noon kung ano bang importante sa iyo. And depende doon, pipili ka ng bahay kung saan mo gusto. Thanks. Have a good day.